Good morning, my dear brothers and sisters. Do you pay taxes? If you work, you have an income, you pay income tax. But we all pay taxes. We may not have work, but we pay taxes. How? When you go to Jollibee or McDo or KFC, you buy fast food, there is sales tax. So you pay tax. You eat, you pay tax. When you have a car, you fill it up with gas. There is a sales tax for the gas that you purchased. When you buy a car, you pay tax for the car. That's why even if you smoke, now by the way, even if you smoke, the price of your cigarette includes sin tax. If you drink alcohol, the price of your alcohol also includes sin tax. Practically, whatever we do in life, there are taxes that come with it. Why do we pay taxes? We pay taxes, first of all, to the government, so that the government can do its job, so that the government can build hospitals, so that the government can make sure that we have public transport that works, so that the government can see to it that our roads are concrete and paved, so that the government can serve us. We pay taxes to the government so that the government can serve the people. If we don't pay taxes, the government will have no money. Kaya mga minamahal kong kapatid, minsan nagtataka ako Bakit kung tayo ay nagbibigay ng pera sa gobyerno sa paraan ng buwis, pera natin ito, bakit hindi tayo nagagalit kapag ninanakaw ang pera natin? Bakit hindi tayo kumikibo kapag yung mga politiko ay ginagamit ang pera ng bayan para sa kanilang sariling kapakanan? Maybe we should be made aware of that the government serves the people. That's why the people pays taxes. It is not the money of the political leaders. It is not the money of government officials. It is the money of the people. Kaya kapag ninanakaw, dapat pinarurusahan natin yung magnanakaw. At hindi na natin ibinoboto pa dahil alam nating magnanakaw. Why do we pay taxes? So that the government can do its job. The Jews, during the time of Jesus, also paid taxes. But not for the same reason. They pay taxes to a foreign country, the Romans, in order to show that they were slaves. Ang pagbabayad ng buwis ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus ay tanda na sila'y hindi malaya, sapagkat ang kumokolekta ng kanilang buwis ay hindi ang kanilang kapwa mga Hudyo, kundi ang mga Romano na sumasakop sa kanila. That is the context of our gospel. They want to test Jesus. Actually, they want to entrap Jesus. The question seems simple. Is it lawful to pay tax to Caesar or not? Dapat bang magbayad ng buwis kay Caesar o hindi?
Simpleng tanong, pero isang bitag. Bakit? Kasi pag sinabi ni Jesus, ay dapat lang. Dapat tayong magbigay ng buwis sa Caesar. Magagalit ang kanyang mga kababayan. Ituturing siya ng kanyang mga kababayang isang traidor. Oh, edi hindi na siya credible sa kanyang mga kababayan. Lalayo na yung kanyang mga tagasunod. Pag sinabi naman ni Jesus na hindi tayo dapat magbayad ng buwis, lagot naman siya sa mga Romano. Isusumbong nila siya at sasabihin, eto, no? Nagkakalat na wag daw kaming magbayad ng buwis sa inyo. Isusumbong siya sa mga Romano at ang mga Romano datakpin si Jesus at parurusahan ng kamatayan bilang isang rebelde. That is the trap. Kaya anuman ang isagot ni Jesus, lagot siya. Yun yung sabi nga huli na. Pero ang nakakatawa, hindi Akala nila huli na, nakatakas pa. Ano ang sagot ni Jesus? Bigyan niyo ako ng pera ng Romano. Well, nung panahon ni Jesus, may dalawang klase ng pera. Yung pera ng mga Romano, yung Roman coins, at yung pera ng mga Hudyo. Yung pera ng mga Hudyo, ang pwede mo lang gamiting alay sa templo. Kaya kung ikaw ay mag-aalay sa templo, ipapalit mo yung Roman coin mo ng pera ng Hudyo. Sapagkat hindi mo pwedeng ihulog dito sa templo ang Roman coin. Hindi katulad dito, sa Manila Cathedral. Kahit na anong ihulog nyo, basta pera, tatanggapin namin. No? Kaya yan peso, dollar, pound, euro, we accept. But not during the time of Jesus. That's why Jesus asked hypocrites, show me the coin. And they showed them the Roman coin. Anong nakalagay dyan? Kanginong pangalan ng nandiyan dyan? At ang sabi nila, kay Caesar, mukha yan ni Caesar. Katulad ng mga pera natin, may mga pangalan, may mga mukha ng mga bayani. So sabi ni Jesus, well, mukha pala niya nakalagay sa pera Pangalan pala niya nakalagay sa pera di ibigay niyo sa kanya ang dapat sa kanya. Pero ibigay niyo sa Diyos ang dapat sa Diyos. Lusot. Ibigay niyo ang nararapat kay Cesar. Ito'y isang paalaala din, mga ginigiling kong kapatid, sa ating lahat. Bilang mga Pilipino, ibigay natin ang nararapat nating ibigay sa gobyerno. Huwag nating lolokohin ang gobyerno. Pero, bantayan natin kung paano gagamitin ang pera natin. Huwag tayong paloloko. Huwag nating hahayaang nakawin ang pera ng bayan. At ang pangalawa, ang sabi ni Jesus, give to God what belongs to God. Ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ngayon, ang tanong ay ito, ano yung para sa Diyos? What belongs to God? If you read the Psalms, like Psalm 27, it says there, the Lord's is the earth and its fullness. Sa Panginoon daw ang mundo at ang lahat ng narito. So sa mga katwid, ang tanong ay, alin ang para sa Diyos? Ano ang dapat nating ibigay sa Diyos? Lahat. Lahat. Sapagkat ang lahat ay sa Diyos.
ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Kaya ang lahat ng akin ay para sa Diyos. Ang lahat ng inyo ay para sa Diyos. Ang buhay natin galing sa Diyos, ibigay natin at ialay sa Diyos. Ang talino natin galing sa Diyos, ibigay natin pabalik sa Diyos. Ang kalusugan natin galing sa Diyos, ibigay natin at ialay sa Diyos. Ang lahat ng atin ay sa Diyos. Noong pong araw, kapag kinukumbinsi yung mga Katoliko na magsimba, lalo na kung araw ng linggo, minsan sasabihin ng pari sa mga tao, ilang oras mayroon ang isang araw? Sige nga, ilang oras mayroon ang isang araw? Hello? 24 hours. Tama. Ngayon, tatanungin ng pare, ilang oras ang misa? Yung normal na misa, ilang oras? 1 oras. And then sasabihin ng pari, tignan nyo, meron kayong 24 na oras, 1 oras lang ang iaalay ninyo sa misa para sa Diyos, hindi nyo pa maibigay? Yan. E di tango naman yung mga tao, no? 1 oras nga lang naman, ano? Bakit hindi ko pa maibigay? Meron akong 23 hours pang para akin. Pero, mukhang mali yun eh. Ibig bang sabihin, sa 24 na oras na meron tayo, 1 oras lang para sa Diyos at yung 23 oras ay para atin? Ganun ang nangyayari. Dito sa loob ng katedral, ang babait natin. Tinitignan ko ang mga mukha ninyo, mukha kayong mga maaamo, no? Mababait. So far, no? Sa loob ng ilang buwang narito ako, wala pa akong nakita sa loob ng katedral na nagsuntukan o nagsabunutan. Siguro paminsan-minsan merong nadudukutan. Pasensya na po kayo. Baka akala nila yun yung sagot sa kanilang dasal, no? Dito sa loob ng katedral, ang babait natin. Pero bakit paglabas natin ng katedral, minsan nga doon pa lang sa parking space, kasi simba pa lang, nagmumurahan na. Bakit pagpunta natin ng ating bahay, ang sasalubong natin sa ating mga kasama sa buhay ay, ano ba? Nakapagsimba na ako, nakabalik na ako, natutulog pa rin kayo, wala pa rin kayong ginagawa. Kasi simba lang yon. Pero galit na sa bahay. O kaya, pagpunta ninyo sa opisina bukas, nagawa na ba yung pinagagawa ko? Hindi pa po, sir eh. Pambihira ka, 1 linggo ko nang pinagagawa sa iyo yan. Bakit hanggang ngayon wala pa? Lunes na Lunes, galit na galit ka. Litaw na litaw yung litid mo dito sa leeg. Baka mapagot yan. Bakit? Pero dito sa loob ng simbahan, ang babait natin. Anong ibig bang sabihin nun? Dito lang ba sa loob ng simbahan ang oras para sa Diyos? Hindi. Dapat dito at sa labas, sa buong 24 hours, ang gagawin natin ay dapat na magbibigay ng papuri sa Diyos. Hindi lang 1 oras ang para sa Diyos. Ang 24 na oras, ang 7 araw sa buong 1 linggo ay para sa Diyos. Kung ganon, ano ang ugali ko dito sa loob? Ang kabutihang ipinakikita ko sa loob. Ang kagandahang asal na ipinakikita ko sa loob ng katedral, dapat nararamdaman din at nakikita din sa labas ng katedral. Sapagkat hindi lamang 1 oras ang para sa Diyos, ang 24 na oras ay para sa Kanya. Meron pong isang tula sa Ingles.
I hope I can recall the exact words. It goes like this: Mr. Businessman goes to church on Sundays. He went to hell because of what he did on Mondays. Ang lahat para sa Diyos. Hindi lamang isang oras, hindi lamang isang araw, ang lahat ay para sa Diyos. Amen.